Hello po, ako po si Charlie May Felicitas Bergonio po. Agrarian Reform Program Technologist po and assigned po ako sa Legal Division. Ngayon po ay gusto ko pong sagutin yung isang katanungan po patungkol po sa pagkuha po ng dark clearance. So gusto ko lamang pong linawin muna bago po ako magsimula po na sa pagsagot kung ano po yung mga requirements po sa pagkuha po ng dark clearance. Nais ko po munang linawin na meron po tayong dalawang proseso po sa pagkuha. Meron po tayong AO4 at AO8. Under AO4 po, ito po yung mga lupain po natin na pribado po. At sa AO8 po kasi, ito po yung mga EP at CLOA po. Sa ngayon po, ang sasagutin ko lamang po ay ang mga requirements po para sa pagkuha po ng AO4 or sa mga regular po na titles muna. So, una po dyan ay ang original electronic copy of the title po. And dapat po updated po ito within 6 months po. Yun lamang po ang validity nito. Ang pangalawa po dyan ay ang deed or document to be registered. At pangatlo, affidavit of aggregate land holding po ni transferor and ni transferee, including the spouse if married po sila. At meron lamang po akong idagdag na kapag po namatay na po yung landowner po, ang kailangan pong kumuha ng mga requirements or ng mga affidavit ay ang mga heirs na po. At pang-apat po, affidavit pa rin po from the transferor expressly stating the following: the subject of the transaction is his or her retention. Pangalawa po, the subject of the transaction is not tenanted. At pangatlo po, bilang huli, ay ang affidavit of no pending case. Susunod po, original or certified copy of certificate of aggregate land holding from municipal. If taga-city naman po ang mga applicant natin, hindi na po required na humingi po ng aggregate land holding galing po sa munisipyo. Pwede na po tayong dumiretso sa susunod. Ito po ay yung city assessor po. So dito po sa Isabela, we have 3 cities po, Kawayan, Santiago, and Ilagan. Lastly, aggregate land holding from the provincial assessor. Kukunin po ito sa Ilagan po, sa Kapitolyo po. These are both for transferor and transferees including their spouses if married. Last po na requirements na hinihingi po namin ay ang MARO certification po, or LTC form number 2. Depende po ito sa lokasyon po ng ating lupa. Nakasaad po sa Administrative Order number 4 Series of 2021, Article 5, Section 9, that there is a filing fee of 2,000 pesos for every land transaction. Kung nakumpleto na po natin ang mga requirements po na aking binanggit, ang processing time po natin ay within the day. Depende pa rin po yan sa availability po ng ating mga signatories. Kung meron pa po kayong mga katanungan regarding po sa pagta-transfer po ng lupa, maaari po kayong bumisita sa aming opisina. Kung meron pa po kayong mga katanungan, just comment down below. Bye!